Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. You are the one and only living God. Hallelujah. We praise you. We glorify you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Ayan. Ano na. Salamat sa Panginoon. Kumusta po ang inyong gising? Ayan. Hindi naman tayo inabot noon pong mga malapit na ng mga prosesyon, no? And we thank the Lord for today we'll be able to celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. Alam po niyo itong resurrection, kung atin pong papansinin sa ating mga Bibles, at the end of every gospel, yung Matthew, Mark, Luke, and John, mababasa po natin the greatest miracle in the life of Jesus Christ. Alam natin si Jesus Christ gumagawa ng maraming miracles, maraming himala. But the greatest miracle was the resurrection of the Lord Jesus Christ. Paano siya naging greatest miracle? Kasi po, yun yung nagbibigay ng affirmation. It affirms the divinity of Jesus Christ. Si Kristo ay Diyos. Hindi siya ordinaryong tao o propeta katulad ng paniniwala ng ilan, but God Himself in human flesh na merong kapangyarihan over life and death. May kapangyarihan ng Panginoon over life and death. Napakahalaga po nitong resurrection. That is why ang sabi ni Paul, ang sabi ni Apostle Pablo, in 1 Corinthians 15, verse 14, sabi niya, and if Christ has not been raised, kung hindi muling binuhay si Jesus Christ, alam niyo, sabi ni Pablo, itong preaching namin na to, useless to. At hindi lang yung preaching namin, pati yung inyong pananampalataya, walang kabuluhan ito kung hindi muling nabuhay si Kristo. And then in 17 and 18, sabi niya, if Christ has not been raised, yung pananampalataya nyo is futile, walang kabuluhan, at kayo, nandun pa rin kayo sa inyong mga kasalanan. At dahil doon, lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, then sabi ni Paul, they are lost. Wala. No? Nagtatanong pa rin, nasan nga ba? Subalit dahil ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na muli because the Lord Jesus Christ resurrected, alam natin na ang lahat ng sumasampalatay sa Panginoong Jesus, kahit na siya'y mamatay, siya'y muling bubuhayin. Ganun po kahalaga ang atin pong, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. It is the basis of the future resurrection of believers. So, today, this morning, tingnan natin yung mga details, yung ilang mga detalye of what really happened on that glorious morning na ating inaalala. Imagine, gumising pa tayo ng maaga. Pwede naman tayong magsimba ng alas 9, pero gumising tayo ng, yung ilan sa inyo, alas 2, alas 3. Yung iba, alas 4, nandirito na. Bakit? Madalas ang binabagit natin para ma-grasp natin yung ambience nung madaling araw na yon na ang Panginoon ay muling nabuhay. So, tingnan natin yung details. In Matthew chapter 28, binasa na po kanina, atin pong bibigyang pansin. Sabi, after the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. It was the dawn, madaling araw, magbubukhang liwayway. Sabi nung text, on the first day of the week, unang araw ng Sanlinggo. Yun po yung Sunday natin. Di ba? Pag tinignan niyo yung kalendaryo, ang unang araw ng Sanlinggo, Sunday. Hindi Lunes. Yung iba, Lunes nagsisimula yung week nila eh. Hindi po. The first day of the week, on the first day of the week, it is a Sunday. So, it was the dawn on the first day of the week, Sunday. Jesus has been in the grave for 3 days. Baka yung ilan sa inyo nagbibilang, hindi naman umabot ng 3 araw, Pastor. Hindi umabot ng 72 hours.
Di ba? Yun ang inihirap pag 3 days 72 hours. Kung titingnan nga Biyernes, hapon, Sabado, ng hapon, Linggo, na hindi nga umabot ng 48 hours. Alam po ninyo, kaya mahalaga titingnan natin yung culture nila yung kultura nila. Sa kultura nila, any part of the day was counted one day. So, kung sa atin ngayon, pwede natin, kukwentahan natin kulang Pero titingnan natin, yung kultura nila at yung kulturang kinaroroonan ng Panginoong Hesus, pagkang nagsalita ang Panginoong Hesus, sabi niya, on the third day, mabubuhay ako muli. Sila nagkakaintindihan, hindi sila magbibilang ng 72 hours. No. Sa atin ngayon, sa culture natin, panahon natin, bibilangan natin, 72 hours dapat yung 3 days. Pero sa kultura nila, any part of the day is considered one day. Friday is day 1. Saturday is day 2. And then any part of Sunday, that is day 3. Kaya nung sabihin ni Jesus Christ, on the third day, sila, nagkakaintindihan sila nun. Nagkakaintindihan sila. So Sunday, day 3, at the dawn of the first day of the week. Sabi, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. So merong dalawang pangalan na mention si Matthew dito. Una si Mary Magdalene. Sino ba si Mary Magdalene? Ang pagkakasabi, kaya sa tinatawag na Magdalene, siya galing sa Magdala. Yun yung lugar na kanyang pinanggalingan. Kung si Jesus from Nazareth ay Nazarene, si Mary galing sa Magdala ay Magdalene. Magdalena. At sa kwento, sa scripture, sa mababasa natin, siya ay naging devoted follower ng Panginoong Jesus. Sabi sa Luke chapter 8, 7 demonyo daw yung pinalayas ni Jesus Christ sa kanya. Ibig sabihin, she was a known sinner in their town. Kilalang masamang babae, makasalanan, most probably a prostitute, whose life was changed by her encounter with Jesus Christ. Nagbago yung buhay niya nung ma-meet niya si Jesus Christ. Pinalaya siya sa masamang espiritu, sa mga demonyo, sa kasalanang umaalipin sa kanya. And in fact, merong kwento in the scriptures in Luke chapter 7 kung saan Jesus Christ was anointed. In-anoint din siya. Hindi, yung kwento kasi ng pag-anoint kay Jesus Christ, hindi lang isang beses nangyari. Baka nalilito kayo. Sabi, yung sa John, si Mary na kapatid ni Martha. Ibang kwento po. Yung kwento naman nung isang babae na nag-anoint kay Jesus nung perfume in Luke chapter 7. So, Mary Magdalene and the other Mary, sino tong isa pang Maria na to? Most probably, ito daw yung mother of James and Joseph na tinutukoy sa Matthew 27:56, nakasama rin ni Magdalene na nandoon nung ipako si Jesus Christ na witness nila. No? However, in the other gospel accounts, meron pa silang ibang mga babaeng kasama. These women, ito pong mga babaeng ito, they were the first witnesses of the Lord's resurrection. Sila yung unang mga saksi. Sila yung unang nakaalam sa muling pagbubuhay ng Panginoong Jesus. Why women? Bakit kaya mga babae? Sabi nila, during their time sa kultura nila, yung mga testimonies ng mga babae, hindi ganong pinapahalagahan During their time. Kailangan lalaki ang witness. Bakit kaya mga babae yung unang witnesses? Sa ibang kwento, sa ibang account kay Mark o kay Luke, it was mentioned na kaya sila pumunta doon sa tomb, meron silang dadalang mga spices to anoint or to embalm the body. Kasi nung ibabaan si Jesus Christ mula doon sa pagkakapako, palubog na yung araw ng Biyernes, pagkatapos noon, papasok na yung Sabat, bawal nang gumawa, kaya nagmamadali sila, hindi nila gaanong madalian yung pag-anoint doon sa body ni Jesus Christ. So, papunta sila doon para dagdagan pa yung mga spices para sa isang namatay. So, pumunta sila doon sa tomb. Sabi ng verse 2 and verse 3, there was a violent earthquake, lumindol. Hindi natin alam kung anong intensity ito.
For an angel of the Lord came down from heaven and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. Among the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, si Matthew lang yung nag-mention ng earthquake. At napaka-importanting detalye po nitong earthquake na ito. Doon po sa account ni Mark, kung babasahin natin yung kwento ni Mark tungkol dito sa resurrection, habang papunta itong mga babae, on their way, namomroblema sila. They were wondering, papaano nilang aalisin yung bato na nakatakip doon sa libingan. They were wondering how they could roll that stone that blocks the entrance to the tomb. Una, meron pong Roman seal yung bato. No, tinakpan kasi yung libingan. Yung libingan na noon, parang kuweba yun eh. So, merong Roman seal yung bato na hindi pwedeng tanggalin ng walang authority. Kasi pagkang merong magtatanggal ng bato na yon ng walang Roman authority, death penalty po ang parusa noon. No problema sila. Paano tayo pakakapasok dun sa ano na yun dahil wala tayong authority to roll the stone. And second, namamroblema sila kasi yung bato na yun, napakalaki. It was so big that looking at their strength, they will not be able to roll it. Hindi nila kaya. Mga babae sila. Normally, inis natin, mga mahihina. No? And you know, their problem was solved. Na-solve yung problema nila. God used an angel and a violent earthquake to break the seal, to break the Roman seal, and to roll the stone. Kahit sino pong tao matatakot para na i-roll yung stone kasi yung Roman seal na nandoon, ibig sabihin nun, kamatayan yun. Pagkang without authority ay winasak na yung seal na yun. Kahit sinong tao matatakot. You know? But our God is not afraid of the Romans. The Romans must fear God. Huh? And the women were weak. They could not roll the stone. But God is mighty. Let us pause for a moment and reflect. Habang papunta kayo dito, meron ba kayong pinoproblema? Katulad ng mga babae habang papunta sila dun sa tomb, may problema sila, may concern sila. Paano natin maaalis yung bato? Paano natin maa-anoint? Habang papunta dito, meron ba kayong pinoproblema? Is there anything that's bothering you? And even right now, is there something that's bothering you? Something that, alam nyong, beyond your control. Something that is, iniisip mong, hindi ko kaya. Is there a big problem? Is there a need? May pangailangan? Pinoproblema mo, paano susolusyonan yung pangailangan? Is there a sickness? O inisip mo, after nitong Holy Week na to, harap na naman ako sa back to normal. Harapin ko na naman yung napakaraming mga issues. Haharapin ko na naman itong mga sitwasyon na ito. Something or anything bothering you right now? Ganun po siguro yung kalagayan ng mga babae. On their way to the tomb, may concern sila. You know, trust God. Because He knows about it. Alamin ng Diyos. And He has a solution. May solution siya. And nothing is impossible for Him. Amen. Alam ng Diyos yung pinoproblema mo, mayroon siyang solusyon, walang imposible sa Kanya, and God works. Sinolusyonan na ng Diyos yung problema ng mga babae with the angel, with a violent earthquake. So, now, why do you think kinakailangang i-roll yung stone?
Tanda natin. It was not to let Jesus out of the tomb. Inalis yung bato na takip ng libingan, hindi para makalabas si Jesus doon sa tomb. Hindi para makalabas sa libingan. Because sa ibang mga kwento, makita natin, Jesus was able to enter a room full of disciples kahit hindi binubuksan yung pinto. Kaya niyang tumagos, kaya niyang lumabas kahit sarado yung bato na yon. Pero kinakailangang i-roll yung bato. It was to let the women and later on the disciples to enter, to get in. Hindi para makalabas si Jesus, kundi para makapasok sila so they could see the empty tomb. Para makita lang walang laman yung libingan. Makita lang buhay na nga si Jesus Christ. In the following verses, sabi doon, the guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. Ito pong mga sundalong ito, naku po, kung alam niyo yung training ng mga Roman soldiers, hindi matatakotin ito. Matatapang itong mga ito. Nakikipaglaban itong mga to. Pero pagdating nung nangyari ngayon, nung naranasan nila yung malakas na lindol, and then nakita nila yung angel, they were so afraid that they shook. Ang sabi doon, sila'y nanginig. And then they became like dead men. Ano ibig sabihin ng they became like dead men? Sabi, they fainted, hinimatay. Isipin niyo yung mga matatapang na mga sundalo, na mga papalaban, nakikipaglaban ng patayan. Pagdating doon, nanginig sila at pagkatapos hinimatay. Eh, sino ba naman ang hindi matatakot doon? Makakita ka ng anghel. Yung malakas na lindol. Tapos biglang merong anghel. And most probably, natakot din yung mga babae na nandoroon. Pero alam niyo, bago sila himatayin, katulad ng mga sundalo, una pang hinimatay yung mga sundalo kaysa doon sa mga babae. No? Bago pa himatayin yung mga babae, kinausap na sila ng angel. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. Look at the angel's message. Do not be afraid. Huwag kang matakot. You know, ilang ulit nating mababasa sa Bible yung ganitong kwento. Merong anghel na magpapakita. And then ang statement niya palagi, do not be afraid. Do not be afraid. Dito lang sa New Testament, nung magpakita yung angel kay Zechariah, sabi ng angel, huwag kang matakot. Dininig yung prayers ninyo. Gusto niyo magkaanak, di ba? Huwag kang matakot. Dininig yung prayers ninyo. Nung magpakita yung angel kay Mama Mary, sabi niya kay Mama Mary, huwag kang matakot. Do not be afraid. Pinagpala ka sa lahat ng babae. Do not be afraid. Nung ipanganak ang Panginoong Jesus at yung mga shepherds ay nagpapastol dun sa kanilang lugar. Nung magpakita yung angel para ibalita sa kanila na ipinanganak yung tagapagligtas, anong sabi ng angel? Do not be afraid. Today, tonight, dun sa bayan ni David, ipinanganak ang inyong tagapagligtas. Paulit-ulit po ito yung message. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Is there something that you are afraid of today? Meron ka bang kinatatakutan ngayon? Fear of the future, natatakot ka. What would happen in the future? Meron ba akong future pa? Natatakot ka dun sa next step na gagawin mo? Natatakot ka dahil baka ikaw ay mag-fail? Natatakot ka sa mga responsibilities na dala-dala mo? You are afraid because something negative or bad might happen. You are afraid of death. Sa panahon natin sa ngayon, natatakot ka kasi baka padating na si Bill. Pagdating ni Bill, ilang araw lang dadating si Judith. Meron pong pag-aaral. Sabi, there are 365 verses in the Bible that says, do not fear. Do not be afraid.
enough for each day of every year. Enough. Bawat araw, merong verse na nagsasabi, huwag kang matakot. Do not be afraid. Then sabi ng angel, I know that you're looking for Jesus who was crucified. Hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Alam po niyo itong mga women na ito, itong mga babaeng ito, sa Matthew chapter 27, binabanggit din sila, they witnessed the crucifixion of Jesus Christ. Alam nila. Kitang-kita nila. Napanood nila. Alam nilang si Jesus Christ ay ipinako sa krus at namatay. Alam nila yon, yung pangyayari na yon. And then, they were looking for Him. Kapatid, alam mo naman siguro na si Jesus Christ ay namatay sa krus. At yung kamatayan niya sa krus ay nangyari for you, for me. Are you looking for Him? Hinahanap mo din ba siya? Alam mo ba kung ba't namatay si Jesus dun sa krus? Sabi ng John 3:17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Hindi sinugo ng Diyos yung kanyang anak sa mundong ito para hatulan, para mapahamak ang mundo, kundi para iligtas ang mundong ito sa pamamagitan niya. And by sacrificing Himself for us on the cross, He took the punishment. Inako niya, tinanggap niya yung kaparusahan sa ating mga kasalanan. Sabi ng 1 Peter 1:18 and 19, sabi niya, alam ninyo that it was not with perishable things, katulad ng silver at ng gold, na tayo ay tinubos mula sa walang kabuluhan nating pamumuhay na minanapan natin sa ating mga ninuno, kundi sa pamamagitan ng precious blood of Christ, yung mamahaling dugo ni Kristo, the Lamb without blemish or defect. Ipinako si Jesus Christ dun sa krus dahil yung buhay niya, yung kanyang precious blood, yung mamahaling dugo ni Kristo, yun yung ipinangbayad. Sabi, we were redeemed, tinubos tayo, hindi sa pamamagitan ng silver or ng gold, kundi sa pamamagitan ng mamahaling dugo ni Kristo. The Lamb without blemish or defect. Yun yung pinangtubos sa kasalanan, pinambayad sa kasalanan nating lahat. That is the reason why Jesus Christ was crucified and He died on the cross. Noon pong Biyernes, inalala natin yung pagkakapako ni Jesus Christ. Dito po sa ating church, we listen to the 7 last words of Jesus Christ on the cross. And nung Biyernes, meron pong isang kwento na naaalala ko. Ikinuwento nung isa sa mga preachers, kinuwento nung isa sa mga speakers. Sabi niya, merong isang tao, nandun siya sa may entrance ng heaven, sa Heaven's Gate. Hindi po sa cemetery, ha? Andun siya sa Heaven's Gate. Naroroon siya. And then, nakita niya yung parade, siguro parang prosesyon, ng mga tao na pumapasok sa langit. Nakita niya una yung isang grupo na pumapasok, yung group na yon. Hindi niya nare-recognize kung sino. Nagtanong siya dun sa isang anghel na naroon. Sabi niya, sino itong mga taong itong pumapasok sa langit? Sabi ng angel, they were the prophets. Sabi niya, ayan si Isaiah. Andyan si Jeremiah. Ayun si Ezekiel, si Daniel, at yung iba pa. Sabi niya, hindi ako pwedeng sumabay sa kanila sa pagpasok sa heaven. They were prophets. And then, yung second group, sabi niya sa angel, sino itong mga to? Sabi niya, ayun si Peter, ayun si John, ayun si Matthew, and the rest of the disciples. Yan yung mga disciples ni Jesus pumapasok sa heaven. Sabi niya, hindi ako pwedeng sumabay sa kanila pagpasok sa heaven.
And then nakita niya later on, yung multitudes, yung napakaraming mga tao. Papasok sa heaven, sabi niya, sino naman tong mga to? Sabi ng angel, yan yung mga martyrs, yung mga pinahirapan, yung mga tinorture, yung mga pinugutan ng ulo, yung mga sinunog. Sila yung mga nagdanas ng matinding hirap. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus, pumapasok sila sa langit. Sabi niya, I cannot enter with them. I cannot go with them. Hindi lang ako kasama. And then pagkatapos nun, eto na, yung napakarami, higit na maraming mga tao. Sabi niya sa angel, sino naman itong mga ito? Sabi ng angel, nakita mo yun si Rahab, yung prostitute. Ayun si Magdalene. Yun yung isang yun yung magnanakaw na kasama ni Kristo na nakapako dun sa krus. At kasama nila yung napakaraming mga makasalanan na pinatawad sa kasalanan nila. By the grace of God and because of their faith. Sabi niya, that's where I belong. I will march with them. Amen. Mga makasalanan na nagsisi sa kanilang kasalanan at pinatawad at kumilala kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Because Jesus Christ was crucified to pay the penalty for our sins. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Yan po yung laman ng mga pamaypay na ipinamigay natin ng Huwebes Santo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yun yung deserve na dapat nating tanggapin. Subalit ang regalo, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And because of that, sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. Namatay na ako. Ipinako ako sa krus kasama ni Kristo. At kung ako man ngayon ay buhay, hindi na ako ang nabubuhay. No longer I, but Christ lives in me. In this life, itong buhay ko ngayon, this life that I live, the life I live in the body, ito ngayon ay ipamumuhay ko sa pananalig sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin, na nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. This life that I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Going back to Matthew's account of the Lord's resurrection, alam nung angel that they were looking for the body of Jesus Christ who was crucified. Alam nung angel yon. So, the angel gave the first announcement of the resurrection of Jesus Christ to these women. Kaya ang sabi niya sa verse 6, He is not here. Wala siya dito. He has risen, just as He said. Halika kayo. Tingnan niyo yung lugar. Binuksan po yung tomb, inalis yung bato na nakatakip doon. So that they could see for themselves that what the angel was telling them was true. Totoo yung mensahe. Totoo yung sinasabi ng angel. Jesus Christ was no longer there. He had risen katulad nung sinabi niya. Jesus Christ had conquered death. Pinagtagumpayan niya na yung kamatayan. Pinatunayan niya na siya ay Diyos. At yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga pangako, lahat ng yon totoo. Kaya sabi ng angel, come and see. Come and see. Come and see the place. Come and see. What an invitation. Halika kayo.
Tingnan ninyo. Yun po yung imbitasyon ng anghel para makita nila na wala na nga si Jesus Christ doon sa libingan. Siya'y nabuhay na. Come and see. Halika kayo, tingnan nyo. At maging sa panahon natin sa ngayon, yun pa rin ang imbitasyon ng Diyos sa bawat isa, sa lahat ng tao. Halika. Tingnan mo. Halika. Halika kayo. Makikita mo. Makikita mo ang kaligtasang ipinagkakaloob ko. Halika. Tingnan mo. Makikita mo yung kapahingahan, yung kapayapaan, yung kagalakan, yung pagbabago, yung pag-asa na hinahanap mo. Halika. Come and see. Halika. Makikita mo. So the women received the first news of Christ's resurrection. But this news, itong balita na ito, kumbaga breaking news ito. Breaking news. Kumbaga sa mga makikita natin sa TV, sa di ba? News flash, breaking news. Jesus Christ is no longer dead. He has risen. Pero ito pong balitang ito, this was not intended for them to keep to themselves. Kasi sabi ng verse 7, go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Hindi, yung balita na yun, hindi para sa kanila lang. At sa panahon po natin sa ngayon, total, mahilig na rin lang tayong magmarites. Mare, anong latest? Mare, ito ang latest. Mahal ka ng Diyos. At meron siyang magandang plano sa buhay mo. At si Kristo ipinako sa krus, namatay doon para bayaran yung kasalanan natin. At namatay siya pero muli siyang nabuhay. Kaya alam mo, Mari, tigilan na natin itong mga chismisan na to at paninirang pinagagawa natin dahil hindi gaganda buhay natin dito. Pero kay Jesus Christ na muling nabuhay, meron siyang magandang buhay na pangako sa atin. Sabi nila, kaya daw sa babae, unang nagpakita para siguraduhin na mabilis kakalat yung kwento. Pero alam po ninyo, hindi po nagpapahuli yung mga pakito. Hindi lang si Marites. Meron pakito. Pare, pakikwento. Pare, ito ang kwento. Mahal ka ng Diyos. At meron siyang magandang plano sa buhay mo. At namatay si Kristo dun sa krus para bayaran yung mga kasalanan natin. Pero nung siya'y mamatay, siya'y muling nabuhay. Kaya pagsisihan natin yung ating mga kasalanan, isuko natin kay Kristo yung buhay natin. Kilalanin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. Makikita natin mababago yung buhay natin. That is the good news. Yun yung news flash. Yun yung mabuting balita. At ang sabi, huwag mong sarilinin yung kwento na yan. Huwag mong sarilinin. Go quickly. Go. Tell them. So, ang ginawa ng mga babae, dahil masunurin sila, the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Nagmamadali, umalis yung mga babae, mixed emotions sila. Sabi doon, pwedeng nandun pa yung takot, afraid, natatakot pa rin sila dahil sa karanasan nila, yung earthquake, nakakita sila ng supernatural na bagay, nakita nila yung angel, but at the same time, they were filled with joy. Takot sila pero puno sila nung kagalakan. Bakit? Because of the news that the angel told them. Jesus was alive. At alam po na niya yung kagalakan na yon. Yung sabi puno na sila. They were filled with joy. Kumbaga kung merong lalagyan ng kagalakan, puno na yon. Pero yung puno na yon ng kagalakan, nag-umapaw pa. Nag-multiply pa, nag-increase pa yung joy na yon. Bakit? Because in verse 9 sabi, suddenly, Jesus met them. Yung balita pa lang na buhay si Jesus, masaya na sila, galak na sila, how much more nung makita nila? Wow! Yung malaman pa lang nila na buhay. Yung pa kayang face to face, harap-harapan. Sabi, suddenly Jesus met them.
Nung ma-meet nila si Jesus, ang sabi ni Jesus sa kanila, hello. Huh? Jesus met them and then sabi niya, greetings, he said. Hello. Kala niya patay ako? Pumunta kayo sa libingan niyo, aayusin niyo pa ako, gusto niyo akong iambang. I am here. Buhay ako. Nung makita ng mga babae, sabi nun, they came to him, clasped his feet, and worship him. Lumapit sila, niyakap yung paa niya, sinamba nila si Jesus Christ. Friends, mga kapatid, mga kaibigan, worship is a natural act. Worship is a natural response once you encounter the Lord Jesus Christ. It is a natural act. It is a natural response. Hindi yan kailangang pilitin. Hindi yan sa pilitan. Kung talagang na-encounter mo si Jesus, you will worship Him naturally. It will naturally flow. Walang hahadlang, walang makakapigil. Magwo-worship ka. Hindi kailangang pilitin, walang sapilitan. Because you encountered Jesus Christ. Yun yung karanasan nitong mga babaeng ito. When they met Jesus Christ, automatic, immediately, lumapit sila and they worship Jesus. Worship Jesus. Natural response. Hindi sila inutusang sambahin mo ako. Hindi sinabi ni Jesus, sambahin mo ako. Walang nagturo, walang nagsabi sa kanila. It is a natural response. Worship. Kung talagang na-encounter mo, na-meet mo si Jesus Christ, kilala mo siya sa buhay mo, you will worship Him. That is worship. It is a natural response to our encounter to the Lord Jesus Christ. Walang pipigil, walang hahadlang. You will worship Him. Summarize natin yung experience ng mga babaeng ito. Sabi nung angel, wala na dito yung katawan ni Jesus. Tingnan ninyo. Tuwang-tuwa sila, masayang-masaya sila. And then, na-meet nila. Face to face, they encountered Jesus Christ. Binati pa sila ni Jesus. Hi, how are you? Na-miss nyo ba ako? Na-miss nyo ba ako? Sabi ni Jesus. Nami-miss nyo ba si Jesus? Sabi ni Jesus, hello, I am here. Na-miss nyo ba ako? Hinahanap nyo ba ako? Yung mga babae kasi hinahanap siya eh. Hinahanap nyo ba ako? And they touch Jesus Christ and worship Him. Nung mahawakan la si Jesus Christ, they are certain, sigurado na sila. Buhay na nga si Jesus. They were able to touch Him. Totoo to. No? Hindi lang ito, ano yung ginagamit lang term? Parang ano yung apparition ba? No? O baka naman hallucination lang. No? O baka nai-imagine lang. No? Hindi ganun eh. Nahawakan nila eh. Totoo. Then, inulit ni Jesus yung statement ng angel. Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. Kasi alam nyo, bago namatay si Jesus Christ, sinabi niya na yan sa mga disciples niya eh. Mamamatay ako, pero mabubuhay akong muli, and then magkita-kita tayo sa Galilee. In Matthew chapter 26:32, yun yung binanggit. Kita-kits tayo, sabi ni Jesus. Sige, puntahan nyo yung mga disciples, yung mga kapatid ko, lahat sila.
Sabihin sa kanila, kita-kits sa Galilee. Doon tayo. You'll meet me there. Alam niyo, pwede nang tapusin ni Matthew yung kwento dito na buhay na si Jesus Christ. Pero hindi doon tinapos ni Matthew yung kwento. Matthew continued to reveal how the enemies of Jesus responded to His resurrection. Hindi tinapos doon. Meron pang karugtong. Sabi ng verse 11, While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. Apparently, itong mga guards na ito na hinimatay, di ba? Hinimatay sila sa anong kwento, no? Apparently, nahimasmasan na. Nahimasmasan na sila. No? And they were aware of what happened. Alam na kung ano nangyari. No? Baka nga nawi-witnessan pa nila habang nung magpakita si Jesus Christ dun sa mga babae. Pwedeng nakita pa nila yun, no? Alam nila kung ano nangyari. So, alam nyo, malungkot yung kalagayan nitong mga bantay na ito Because, imagine, kaya sila nandoon, kung babasahin natin sa early part nitong passage, kaya sila nandoon para bantayan yung body, siguraduhin na hindi mawawala. Siguraduhin na nandoon. And by the mere fact, sabi nung angel, wala yung body. Mga babae, nasa labas na nung libingan, no? The mere fact na nakawala yung binabantayan nila, alam nyo, death penalty to dun sa mga bantay. Death penalty yan. They were in danger. They will be punished for the missing body of Jesus Christ. Kaya ang ginawa ng mga bantay, sabi, they went to the city and they reported to the chief priest everything that had happened. Ikinuwento nila. Kumbaga, itong mga bantay na ito, pwedeng yung pagkukwento nila, nagdadahilan sila kasi delikado buhay namin. Nakawala, pero kinuwento nila, hindi namin kontrolado yung lumindol. Himalay, ano pa magagawa namin sa lindol? Pagkatapos, biglang nawala yung body. Diba? Anong mababantay? Paano namin babantayan? Pagkatapos, yung alam namin patay, biglang buhay pala. At lumabas. Hindi namin mapanatili, hindi namin mapigilan na nandoon sila. So, nag-report lang sila. Sabi, they reported to the chief priest everything that had happened. Wala silang ginawang ibang kwento. Sinabi lang kung ano yung totoo because they thought na yung totoo ay yung magliligtas sa kanila. Sabi nila, it's beyond our control. But as far as these guards were concerned, they know the truth that Jesus was alive. Pero anong sumunod na nangyari? When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, "You are to say his disciples came during the night and stole him away while we were asleep." Ito sabihin nyo Habang natutulog kayo, dumating yung mga disciples. Sinira nila yung seal, inirol nila yung bato, ninakaw nila yung katawan. So, ligtas kayo, wala kayong, and then sabi niya, kung makarating man sa governor itong balita na to, we will satisfy him and keep you out of trouble. Huwag kayong mag-alala, sagot namin kayo. Basta ito ang kwento, O mga marites, mga pakito, anong kwento? Anong kinukwento ninyo? Anong kinukwento ng mga marites at mga pakito? Yung totoo? O yung kwentong gawa-gawa lang? Yung totoo na si Kristo'y buhay? O yung sabi na, etong kwento ninakaw yung katawan, ninakaw yung bangkay habang natutulog kayo. You know, the chief priests, the elders, the religious leaders, they rejected the truth. Alam nila yung totoo pero nireject nila. And then they devised a plan, gumawa ng plano, papaano magpapakalat ng kasinungalingan. Mga kapatid,
We cannot argue with people into the kingdom of God. Because even if people knows the truth, they may still choose to reject it. People will believe what they want to believe. Paniniwalaan lang kung anong gusto nilang paniwalaan. Kahit alam nila yung totoo. Itong mga guards na ito, alam nila kung ano yung totoo eh. They know the truth. Pero pwede nilang piliin yung kasinungalingan. Pwede sanang ang response nitong chief priest at nung elders nung malaman lang na si Jesus Christ ay muling nabuhay, pwedeng ang response nila, repentance. Pwede silang magsisi. Bakit? Silang dahilan, silang nag-accuse, kaya pinako si Jesus Christ sa krus, kaya siya namatay eh. Di nung nalaman lang na buhay na muli, katulad nung ipinangako niya, di sana nakita nila, totoo pala yung sinasabi niya. Siya nga talaga ang anak ng Diyos. Di pwede sana silang magsisi sa kasalanan nila. But no. Hanggang sa panahon natin, ganun pa rin ang mga tao. Instead of repenting, sa halip na magsisi, people are devising a plan para pagtakpan yung kasalanan nila at ang ipinapakalat nila, kasinungalingan, para pagtakpan kung ano yung katotohanan. Even today, a lot of people knows the truth, but still choose the lie. Ganoon katindi ang pagiging makasalanan ng tao. Such is the sinfulness of man. At minsan ganon din tayo. Pwede namang magsisi. Pwede nang aminin nagkamali eh. Pwede namang aminin yung kasalanan eh. Ba't kinakailangan pagtakpan pa? Kukutsabahin pa natin yung iba, babayaran pa natin sila para kampihan tayo dun sa kasinungalingan natin. As for the guards, as for the soldiers, na alam naman nila kung ano yung totoo, ito nangyari. The soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Yung mga sundalo, yung mga bantay na alam nila kung ano yung totoo, na si Jesus Christ ay muling nabuhay, kinuha nila yung pera. They took the money and did as they were instructed. Halos lahat talaga nabibili ng pera. Pera-pera lang. Si Judas, pinagpalit si Jesus sa pera. Kita nyo? Si Judas, pinagpalit si Jesus sa pera. Itong mga bantay na to, ipinagpalit yung katotohanan na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Dahil din sa pera. Ikaw kapatid, saan mo pinagpapalit si Jesus? Pera din ba? Amen. Minsan talaga ganon. Pera-pera lang. Nabili ng pera yung katotohanan. Kaya ang sabi, itong kwento na to, yung maling kwento, yung kasinungalingan na ninakaw yung body, sabi, this story has been widely circulated. Lumaganap tong kwento na to. At pinaniniwalaan ito among the Jews. At sabi ni Matthew, to this very day. Nung time na isulat niya yung gospel na yun, pinaniniwalaan pa. And let me tell you this, hanggang sa panahon natin sa ngayon, 2,000 years na yung lumipas. Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggap ng karamihan sa mga Hudyo na si Jesus Christ nga, ang Diyos na nagkatawang tao na ipinako sa krus na matay at muling nabuhay. Hanggang sa ngayon, ang pinaniniwalaan, yung kasinungalingan na ipinalaganap nitong mga bantay na ito. Laganap talagang kasinungalingan. Laganap talaga. Pero, sa totoo lang, yung attempt na yon, nila na yon, yung bribery na yon, di ba? Para i-cover up yung katotohanan na muling nabuhay si Jesus Christ. Actually, naging matibay na testimony pa nga yun eh. Naging matibay na testimony pa. Every time merong makakabasa nitong account ni Matthew, kaya pala ganun yung kwento. Kasi nga naman, nabayaran yung mga, so nalaman nila na galing pala dun sa mga gwardya,
itong kwento, itong kasinungalingan ito. Alam niyo, itong mga chief priests, itong mga elders, kung sasabihin nila na hindi totoong nabuhay si Jesus Christ, isa lang naman yung kailangan nila eh. Produce the body. Produce the body. Ipakita niya lang yung katawan ni Jesus Christ na nandyan, na namatay at hindi muling nabuhay. Then, solve. Makikita, totoo yung sinasabi lang na hindi muling nabuhay si Jesus Christ. Si Jesus Christ patay talaga. Just produce the body, but they cannot. Why? Kasi walang body. Dahil muling nabuhay si Jesus Christ. He is not here. He has risen just as He said. Sa panahon natin sa ngayon, merong nagsabi, the greatest proof that Jesus is alive is the life of the followers of Jesus. Yan ang pinakamatibay na patunay na buhay nga si Jesus. Yung buhay ng mga followers ni Jesus. Because in the book of Acts, we could read na yung mga disciples niya, they testified, they preached the resurrection of Jesus Christ, but more than their words was their life of change that was demonstrated. Yung buhay nila na binago. Hindi lang yung kanilang pinangangaral, hindi lang yung kinukwento, hindi lang yung sinasabi nila, kundi yung binagong buhay nila, yung testimony nila, and that testimony went on and on and on hanggang sa dumating sa panahon natin at sa lugar natin sa ngayon. The testimony that Jesus Christ is alive. Kumusta kapatid yung buhay mo? Ano ang kwento ng buhay mo? Is Jesus Christ alive? Or is He dead in your life? In closing, aawi tayo. Tinignan ko kagabi yung lineup nung songs na kakantahin ngayon. Hindi nila ipapaawit, so tayong aawit nito. Meron pong isang hymn na sinulat noong 1933. Karamihan sa atin, hindi pa ipinapanganak nitong panahon na ito. 1933. Sinulat ni Alfred Henry Ackley ang pamagat nitong hymn na ito. He lives. He lives. Tayo tayong lahat. Awitan natin ang ating Panginoon. I-declare natin, buhay si Jesus Christ. Buhay ang ating Panginoong Jesus. He lives. Kuya Ken, please. Let's sing. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. 'You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives.
my heart. Let's rejoice. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the joy of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Palakpakan natin ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Christ is alive. Thank you, Jesus. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat, tinubos nyo kami sa aming mga kasalanan, sa inyong kamatayan dun sa krus. Salamat sa inyong muling pagkabuhay. Ito'y nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kami muling bubuhayin mo. Meron kaming kaligtasan dahil ikaw ay buhay. Thank you, Lord. Dalangin namin ang buhay namin ito. Ipamumuhay namin ng may pananalig sa inyo. At merong pananalig at paglilingkod sa anak ng Diyos na umibig sa amin at nag-alay ng kanyang buhay sa amin. Thank you, Lord Jesus. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen.